Check, 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 check. Hey! Mike! Ayun, naga. Reaction video ulit tayo. Kakalabas lang neto. Balita ko magandang laban daw to. Kasi last year ko pa na balitaan yon. Pag uwi ng tropa galing Davao, may nagsabi sa akin na parang eto daw yung Battle of the Night. Nung nakaraang Pakusgan ay 8. 30 versus MP3 at di na ako magtataka. Grabe yung mga batang yan. Solid mga bumatel yan. Anyway, meron nga pala akong nilabas na kanta. Ang title ay Gusto Ko Lang Mag-Rap. Dahil gusto ko lang mag-rap, pakinggan nyo, nasa YouTube channel ko. May mga gusto kong sabihin, dinaan ko na lang sa rap. Sana makatapos ng album. Pipilitin. Kasi alam ko yung mga talagang nakasuporta sa akin dito sa reaction video ko, na alam nila na sinabi ko na parang nawawala na yung gigil ko sa battle rap. Ngayon, meron akong inaaral at may ginagawa ako. At kahit papaano, nagagawa ko yung gusto ko at kaya una kong nilabas na kanta eh, gusto ko lang mag-rap. Dahil yun nga, gusto ko talaga mag-rap. Gusto ko, kung pwede nga lang, bumalik ako sa 2002 kung kailan ako nagsimula. Ay, nako. Anyway, sana ma-enjoy nyo yun. Na dito sa channel ko, gusto ko lang mag-rap. Yun. At masusundan ba yan? Ayun na. Paano ba to? Bati muna tayo. Tagal ko rin hindi nakagawa na reaction video. Parang ilang araw din Ang babasahin kong comment ay galing sa Skastakli. Yan. Ilan na views na ito? Wow, 322,000 na ang reaction video ko kay Skastakli. At nag-comment din si Daryl dito. Sabi niya, ha. Love you, Tito Sherns. Grabe, napakahusay talaga ng taon to. Anyway, bali tayo. Bibihira yung gantong artist na kayang tumawid from hip-hop to R&B to rock alternative. Anak ng musika. Yun, ang comment niya para kay Skastakli. Saan na yun? Putang ina kasi. Sa tingin ko, may mga bandang naalarma sa isang rap artist tumagos sa genre nila at napaka-solid. Hindi mapagkakaila. Husay mag-isip. Pag-release pa lang nitong kantang to, pinatugtog ko agad. Lakas ng speaker ko. Tapos kanina, ibang kapitbahay ko. Eto na din ang sound trip. Wow. Skastakli effect. Eto na. Wala natin patagalin to. 30 versus MP3. Let's go. Tough one. Nanalo ng coin to si MP3. Pinili niya mauna. Si 30. Tig 2 minuto. Dapat yung laban na to. Pakinggan natin. Unang banat Pakusgan ay 8. 30. 15 battles sa loob ng 15 buwan. Ako'y todo kumatha. Nambadibag nga ako sa Luzon at Visayas eh. Sa home court ko pa kaya, Davao Ganun dapat. Ang ina presence agad. Tsaka puta, teritoryo mo yan eh. Classroom pala tong venue. Pwes malulula to sa match. Ahon pa lang, pinakita ko nang nangunguna to sa class. Sakto, andito tayo sa... Dahil nakalaban niya si Class G, nangunguna to sa class. Saktong classroom ang pangalan ng venue. Ang ganda nun. Ayun ang bars. Pinakita ko nang nangunguna to sa class. Sakto, andito tayo sa silid-aralan na kung saan ang row 1, matalino. Ang row 4, tarantado. Matik yan ang tukso. Malas mo lang na tapat ka sa estudyanteng pwedeng umupo kahit saan niya gusto. Tangina. History repeats itself. Kaya kung plano mong mangwasak, palpak di gagana. Kung ito yung demolition team, ito naman yung sapak ni Inday Sara. Okay. Ayun siguro yung video dati na may sinuntok si Sara Duterte. Demolition team, ito yung sapak ni Inday Sara. So ayun yung reference niya. Man yung sapak ni Inday Sara. Malaking bagay talaga mag-reference ka ng ganong pangyayari sa lugar kung saan naganap. Siyempre alam nila yun eh. May binitawan pa tong mag-fade away si Ant pag kinumpara kay Mike. Sang-ayon naman ako. Pero fade away ganto? Ampaw! Michael Jordan yung fade away, tapos shooting form, Pacquiao! Kupal! Itsura nito,
Para kang nerd pag titignan. Alam nyo ba paano to mag-layup? Ganto, oh. Parang nagsiserve na sa kristan. Ilabas nyo si Terdy. Pero yung kampe ni Tipsy D, nilaan ng kunyeta. Kaya paano mo sasabihin, handa ka sa akin? Kung simpleng call out nga, di mo kayang erekta. Paano mo tatanggalin yung bakla angle sa'yo? Pati agresibong mga hate. Kung ultimo salita mo, di mo kayang ma-straight. Oh Yari my daw God, ako kay- tangina. O nga pala, ito yung parang laban ni Van tsaka ni Cancer, no? Sasabi ang bakla daw sa MP3. Ano ba nauna? Pero hindi, kahit mauna yung Cebu eh. Pero ang galing nun, no? Naikonnecta niya yung bakla sa hate. Pati salita mo, di mo straight to the point o marekta kay 30. Galing nun, ang ganda nung layering nun. Ang ganda kung paano niya inisip yun, kinonstruct, yung technical na ganun, galing nun. Tatanggalin yung bakla angle sa'yo. Pati agresibong mga hate. Kung ultimo salita mo, di mo kayang ma-straight. Yari daw ako kay Mr. Lefty. Mga sulong patago. Anong si Mr. Lefty na bahala? Putang ina, magtulong pa kayo! Yun ang call out. Yun ang call out. Mr. Lefty, ML, simpleng laro sa salita. Tsak na agad, finish na. Kasi kung usapan lang ay wordplay, kalaban Mobile Legend na. Ganun ba yun? Pero Mobile Legend na ML mo. Bye. Ang kalaban mo, bye. Legend na. So, Mobile Legend ML. Ang galing pa rin kung paano niya naisip yung ganong klaseng bars. wordplay, kalaban Mobile Legend na. Ganun ba yun? Pero ang pinagtataka ko lang, ba't si Lefty? Ba't hindi ikaw? Kasi weak kang newbie. Gumagawa ka lang ng commotion para sa reaction sabay spit ng multi. Nasa iisang sirkulo tayo, hoy! Tas pinagbabangga mo, astig mambuli. Nang dahil sa salpukan, nakabuo ng rounds. Big Bang Theory! Tong ina nito eh. Nang dahil sa salpukan, kahawig daw niya, si EJ Power. Kapal. Hoy, banu ka pa at wak. Kung may pagkakaparehas man kayo ni EJ yun sa palo ka babagsak. Hometown no- Palo. Si EJ, si JL, taga Palo. Ito naman Palo, yung nire-reference niya dito is yung addict daw Parehas siya. man kayo ni EJ yun sa palo ka babagsak. Okay? Hometown mo mismo, lalarawan. Fit agad sa aking gimmick. Na pag sinabing Surigao, bitch agad yung nasa isip. Nagpadala si boss ng mensahe sa'yo. Pero masyado kang nagpabaya. Di mo man lang chinek na yung unknown mong sinave virus pala. Okay. Kahit anong gawin mong troubleshoot, wala na tong labasan, parang lockdown. Ngayong unknown na nasa system, tong MP3 ay masya-shutdown. Tong manok nyo, paiitlogin. Easy money, poultry, usapang hotshot, alam nyong shooter. Yung birada ko, Pauli, magpapausok ka dito? Pare, don't me, baka nakakalimutan mong andito ka sa Davao. At ang Davao smoke-free. Okay, okay. Paalala ko lang ha, wala akong pake kung Bisaya ka pa. Gago, itutumba kita. Oo, parehas tayo ng nilalanghap na hangin. Ang tanong kung may ibubuga ka ba? Konektado pa rin mula sa usok, smoke free, parehas tayong nilalanghap ng hangin, may ibubuga ka pa. Ang galing. Pansinin nyo na lang mamaya yan. Mga pre-med niya, mag-i-English, magbibisaya, kasi banuto sa Tagalog. Matatakalan to. Sa susunod, kung sasabihin tsak matatamaan to. Deja vu, sa deja vu, tagpong matatamasa mo. Na sa tuwing mauubusan ka ng Tagalog! Ako maaalala mo. Dahil nga niya yun, trademark niya yun. Ano ba? Nakanganga ka? Ako maaalala mo! Galing, magaling. Siksik ang first round ni 30. Galing, magaling. Busog, busog. Anyway, MP3, pakinggan natin. Si EJ Fowler. EJ
AJ Fowler. Yung EJ Power lookalike na angle, di naman ako yon nagsimula. Galing yon sa comments. Kaya tangina, bobo ka. Pero in fairness ha, kamukha mo si Fukuda. Pero bago ako magpatuloy, Davao, neutral lang ba tayo? Yes! May chance ba talaga ako? Hindi daw. Bias. Pues basta walang bias, sige magsimula na tayo. Davao game! Game! Davao game! Game! Unang pakusgalay niya to. At sa pagangkin niya ng Davao, ito na daw yung first step. Pero di ka pa big boy dito, hoy, nandyan ka pa sa bird's nest. Si Sak lang ang immortal sa pakusganay, kaya I'm not concerned yet. At nakakahiya naman sa ika-6 na banta kung akala nyo si third threat. Kasi ano bang pinamalas ng kanyang angas? Yung mga wordplay pambugok? Ulul, sa kaka-wordplay mo nakalimutan mo na kung paano sumuntok. Biruin nyo, kinonekta niya yung return of investment sa pana. Kasi ROI tatama raw. Naisip mo yun, bay? So pag kinonekta ko ang pana sa Avengers, diretso ka sa Hawkeye? Ganun ba yun? Galing! Ang galing nyo naisip niyang, Mac at kung paano niya babastusin yung ganong style. Ang galing nun. O di ba walang punto? Sobrang baba ng mga standards at ng bar niyang siniset. Yung mga nabibilib nakikinig pero hindi nag-iisip. Dinadaan niya lang sa angas yung mga wordplay niyang pilit. Yung punches binabawi lang sa acting kasi nagkukulang ng direct. Example, binabawi sa acting o delivery kasi nagkukulang sa director, acting. Galing nun. Yung punches binabawi lang sa acting kasi nagkukulang ng direct. Example, sabi niya kay Van, yung Nemo, laging down, mahina. Yung Nico, Manning, at yung Crown, Manila. Guys, Manning tuhod niya. Anong ibig sabihin yan? Anong kinalaman ng kalaban? Yan na ba yung linyahan na pang S-class? Pues bibigyan ko to ng iba't ibang shots from different angles hanggang yung ninya maging sandehas. Ang galing nun. Ang daming gumagamit ng Ninja bars o dahil photographer. Isa to sa magandang narinig ko, Ninya maging sandehas. Ang galing nun. Tsaka yung tinuturong niya, Nico Manning, winordplay niya kasi ni 30 yun, sa Nico Manning na may-ari ng suot niyang Crown Manila. Simpleng parinig para mabigyan. Parang ganun. Linyahan na pang S-class, pues bibigyan ko to ng iba't ibang shots from different angles hanggang yung ninya maging sandehas. Grabe yung layer nun. Pag bin-breakdown mga linya, mahuhuli nyo resemblance na imbis maging unique yung third, siya'y naging unico the second. Magwo-wordplay, walang punto. That's the shit that we avoid. Kas kung wala kang point sa dis, ikay nakaka-disappoint. Yun. Yo, tol, hindi ito technical. Nag-viral lang ang pedestal at yun na yung nag-set sa hype. Pero nung nawala na hype sa tournament, mga butas mo'y na-recognize. Tinulugan ng mga tao versus Romano. Dinagtagal ang first impressions, wala nang na-mesmerize. Nawala yung love at first glance at ikay namatay sa second sight. Pero grabe yun. Ikaw yung mas sikat, may million views. Ako ni 500K wala. Pero nag-aabot pa rin tayo sa gitna. At di ako yung naghahabol sa'yo, ako yung naabutan mo tanga. Galing kay Romano na Ang galing nun. Hindi ako naghahabol sa million views mo. Dahil nawala ng epekto yung ginagawa mo, bumaba yung views mo at ikaw yung lumapit sa akin. Galing nun. At di ako yung naghahabol sa'yo, ako yung naabutan mo tanga. Galing kay Romano, napunta sa akin, di ba nakakapagtaka, hindi ako umaangat, ikaw lang yung bumababa. Damn! Putang ina! Galing nun! Ang galing yun, nasilip niyang punto na yun. Ang galing nun. Grabe yun. Damn!
Kaya fuck your wordplays, fuck your hype. Ang paglubog, walang redemption. Wala kasing silbi, pagiging 3D kung ang laro pang one dimension. At sa pag-drop mo from the top, sige maghanap ka ng attention. Alam kong ramdam mo na yung pain, ngayon bagsak mo One Direction. In a pain, One Direction. Damn. Walang home court ngayon, tol. Pagkat sa akin ito'y X, parang Barangay San Ginebra, tas dinayo lang ng Boston Celtics. Murado Mali nga lang yung pagkakasabi niya. Barangay San Ginebra, Barangay San Miguel Basketball Team, tas dinayo ka ng Celtics. Pero ang ganda ng punto. X, parang Barangay San Ginebra, tas San Miguel dapat. dinayo lang ng Boston Celtics. O kaya Barangay Ginebra Team. Sa akin ito'y X, parang Barangay San Ginebra, tas dinayo lang ng Boston Celtics. Grabe yan. Burado mga linya nitong gago, parang naglalaro ng Tetris at bawat punch ko'y tatatak na para bang nag-biometrics. Sige ngayon ka sumabay, sa pagpalag ka sumablay, sinasabon, binaabaon, ngayon ikay lamon sa mic. Kung maghisgot akong kinsay masikat, hala sige daog kabay, pero di ko ni mo mapilde pag-abot sa pakos ganay. Hindi ko siya gets, pero ang ganda pa kayo dun eh. Anyway, kung 3D technicals, ang ganda ng mga layering nung bara niya, ang dami kong natripan. Kaso, yung ginawa ni MP3, mas marami siyang punchline, haymaker, at saka na-breakdown niya yung ginagawa ni 3D at pinagmukha niyang putang ina, wala namang punto, walang punchline. MP3, malinaw sa akin, round 1, MP3 to. 3D, bawi! Round 2. Bawi, bawi, bawi! Bawi. Naabutan niya daw ako. Grabe na tactic. Sure ka, kasalanan ni Arik. Grabe talaga mga punchline mo no? Nakakairita. Walang bias ha, parang kasalanan ko pang dito ako nakatira. Upalang puta. One Direction, Pain. Sumunod ka na. Hey bro, Tangina, wake up nagsasalitang your wild side Panther with New Old Spice Night Panther. Mga trippings nyo. Ano naman to? Ay, pautang Singapore, no? Sarap. Sa round na to, pag-uusapan naman natin kung gaano kakatanga. Kasi binaliktad niya daw si Antonym. Tas ang labas, minot na. Minot na. Totoo ba? Saang battle niya sinabi? Saang battle ni MP3 sinabi yun? Antonym, minot na. Utang ina mo, bingot ka. Minot na. Ganon Mano kung yung title ng yung idol nilaro ko ngongongamin. Takinan to, kupal. Ang oras dahil mo ko ni Mermol. Ano yan? Saktong bayot, inyong idol, ihagneto, utin gahi. Ano? Ihagneto, Medyo nauumay na ako sa yung ginawa ni Lanceta, yung pangmamak nila. Sobrang dami na gumagawa. gahi. Ihagneto, utin... Boss, hinati niya daw yung Surigao, kaya sorry na lang. Hinati yung Surigao, kaya sorry na lang. May naalala tuloy akong joke dyan Yung, anong tawag sa shampoo? Pag binawasan, siyam na lang. Surigao, sorry na lang. Tol, hatiin mo yung Davao nang masapak kita dyan. Siya daw ay Bisayang magaling sa Bisaya. Malamang dialekto mo yon. Saan niya sinabi yun? Putang ina, comment nyo ka, saan niya sinabi yun? Gago. Pero Bisayang pamatay sa Tagalog, ibang usapan na yon. Kaya ba't ako matatakot sa MP3? Patawa tong nahain. Kung yung stereotype nga sa ating mga Bisaya, nagawa kong basagin. Kagaya kanina,
Huwag mo akong yayabangan na nanalo ka kay Antonym at natalo ako kay Romano. Yung pagkakaiba ay masasalin. Bale, nakakaisa ka na sa Tagalog, habang Tagalog, nakakaisa pa lang sa akin. Gandang punto nun, gandang punto nun. Tandaan nyo ba binitawan ito nung gubat? Pagdating mo pa lang sa airport, cancer, nasa terminal ka na. Boss, linya ni M-Site kay GL. Train of thought ka pang cancer ka, nasa terminal ka na. Uy. Okay, naalala ko yan. Meron pa, sabi niya, makakarinig kayo ng toot! Vital signs niya! Kay M-Site Linya din. ni M-Site, kay GL ulit. Kay M-Site Makakarinig kayo ng toot! Kasi wala nang wisdom. Wala. Itatanggi mo? Motus MC kalaban mo, boy! Tugmaan naka-fix. Connected ako sa site. Alam ko kung saan yan nakalink. Okay, sign. Ang ina nito eh. Pinarody pa niya linya ko. Nakakuha sa ng reaction, palakpakan, sabay flex at nagbida. MP3 ka nga, lumilikha ka ng tunog gamit pyesa ng iba. Okay. Ine-expose kita sa harap ng best crowd. Saktong nasa Davao ka. Yun na nga lang highlight ng iyong karir, tapos nakaw pa. Pinagbintangan pa niya si Antonio na nagnakaw. Panay imbento. Ikaw nga tong puro dekwat, yung galaw pa sekreto. Kung bumirang ang karma, iba aking disenyo, maririnig mong bumabalik sa'yo, mga sinasabi mo. Tong mic, nag-e-echo. Okay. Walang basag na audio. I'm saying out loud. 360 haing volume. Setup ko'y surround sound. Taste your own medicine, 360 boy. surround? Okay. Kung barang hatid, mistulang witchcraft. Pinakain ko sa'yo, mga sinabi mo, at gano'n ang feedback. Okay. Feedback? Back? Ikay nagutom ba? Kaya namumut. Lasan ka ba punta? Wala nang husga. Pag tunatutok na tsak na matutumba. Suriin niyo aking arit, ako'y papatay sa kampo. Lalabay sa gago. Bala ay paparalyze at paralyze ang sargo. Tinuring niyo akong Galing ng adik, kaya sumasabay sa palo. Okay, kaya siya nag-flow. Ayun yung punchline. Tinuring niyo ako adi, kaya sumasabay sa palo. Pero ang ganda pa rin naman. Ang ganda ng flow niya kanina, lalo yung tug, 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 tug. Ang galing nun. Kaya sumasabay sa palo. Ito yung di mo inaasahan, tamang animation, tinamaan ng di namamalaya, naka-noise cancellation. Persona pa lang, kita agad. Langya pagkapihit, kung pyesa mo'y nag-iingay, pyesa ko'y nagpapatahimik. So what? Galing. Tanginang galing pa rin ni 30. Bumawi siya dito. Yung jokes, yung technicals, yung bars, tangina, pakinggan natin MP3. Magandang laban. Binaliktad ko daw yung antonym, tapos minot na. Grabe. Panoorin nyo yung battle namin ni Antonym, hindi ko yun sinabi. 50% of what... Okay. Kung totoo man yun, na hindi sinabi ni MP3 yun at gawa-gawa lang ni 3D para maapagpatawa, naging effective siya. Kasi may mga angle naman dyan sa flip top na hindi naman totoo eh. Pero dahil nagawa niya ng magandang pagkakakonstruct, nagmumukha siyang effective. Pero kung nirebat ni MP3 na wala akong ganung sinabi at babalikan ng mga manonood, kunyari ako, titignan ko walang sinabi. Hindi tatalab yun. Pero sa live pwede. Yung battle namin ni Antonym, hindi ko yun sinabi. 50% of what he said sa kanyang round, it ain't true. Kaya DDS ka nga, ang hilig mo sa fake news. Tangina sa Davao sinabi, oh. Gago, ah. Sorry. Sabay sorry. Pinatunayan mo tuloy yung sinabi ni 3D. Nasalita mo, demonstrate. Sorry, gaw. Yeah, pero hindi. Balitang hip-hop, mga lodi. Ahon 14, day 1, kung saan maraming in attendance.
Flip-top MC na si 30, natagpuang nakatsinelas. Mukha kang tanod sa event. Yan ang sabi ni Ilaya. Alam mo anong sabi ni Enigma? Tangina, Bisaya. Ina mo, Enigma, sinabi mo yan. Pagpapatulong mo pa kami ni Mr. Lefty, eto. Moto sa Cebu. Before na set ang battle nila ni Van, binigay sa kanya si Mr. Lefty. Dream match ng Kabisayan. Pinapahype niya pa sa Facebook, pero di rin natuloy kasi sa simula pa lang tinanggihan niya na yung laban. Di na panindigan yung yabang. Sabi niya, penpluma na lang daw. Aba, yung pinili very weak. Nasa na yung deadly spit? At yung akala niyong magbe-bring home na ng bacon, ba't biglang nag-cherry pick? Okay. Sabay Skyflix, no? Tangina, walang pambiling bacon. Mula noon hanggang ngayon, Pakiko. Si, takot ma-deads when on the mic, imahe niya ay iniingatan. Kaya sa pen gusto mag-right kasi yung left iniilagan. Okay. Okay, Lefty. Di ka Mr. Lefty, nag-follow through sa connected. followers na scam mga receiver kasi nagpadala ka lang sa hype pero sa fans di nag-deliver. Si, sabi mo, di ba sabi mo sa Cebu, si Lefty vegetarian kasi nangingilag sa beef at sumigaw naman yung crowd pero let's set the record straight. Ikaw yung umatras sa battle nyo para yung record mo ma-save. Ikaw yung putapete na afraid. Kung usapang vegetarian, mas na-threaten ka sa steaks nung binigyan ka na ng beef, di ka nag-step up to the plate. Yo, kasi pinapahype niya lang kayo, tas di naman pumapalag. Kayo naman nagpapaloko, kaya siya'y tumatatak. He's all bark but no bite. Hindi pa ba bumabakat na habang siya'y kumakahol, kayo lang yung kumakagat? Kaya nakaka-what the fuck tong idol nyo, bida-bida. Puro lang kasi satsat pero may sinasabi ba? Sa mga matatapang lang sa Facebook talagang dinaiba. Kasi manghahamon ng beef as if may hinahain siya, tas ang kakainin lang pala ay yung mga sinabi niya. Damn. Yo, yan si 3D, mahusay, magpa-hype. Biruin nyo, pati si GL ay kinall out itong gago. Tol, pag pinag-battle kayo nun, ikay tiklop dun sigurado. Di ba sabi mo, ikaw yung Bisayang tagapagligtas? Pues di sapat yung trip mo, boy. Hinahanap ni GL mga old gods, ha? Hindi si Kibuloy. Pucha, tagapagligtas na mga Bisaya. Alam nyo gaano yan ka-stupid? Tanginang superhero yan, mga nililigtas exclusive. Ano akala mo, astig? Pues kabaduyan mo'y umaapaw, saktong Ano akala mo, astig? Pues kabaduyan mo umaapaw, saktong umaabot kay Kibuloy kasi feeling cool tong taga Davao. Oh. Pues ngayon wala kang takas, ikay ihahatid sa dulo. Wala nang punches, puro bala na maghahatid sa punto. Ito'y shotgun sa yung ulo, literal na mind-blowing. Ang paramedics coming soon pero ang utak now showing. Kasi ikaw yung tanging huwaran kung kapupala Tangina ng nun. usapan. Grabe. Isang bitch na hypocrite na feeling savior at bulaan. Pues ngayon siya'y nabutasan, pinaslang at sinulatan ng tumatak sa isip nyo na itong adik wag tularan. At Okay. pagpasensyahan nyo na So pareha silang may ganun, may ganung angle din si 30 sa sarili niya, palo, kaya sabihan niyo ang adik sumasabay sa palo, itong adik wag tularan. ang concept ay absurd. Kung di nyo natripan ang aking mga choice of words, sinagad ko na lahat at in-advance ang aking first, kaya dito pa lang sa second ay tapos agad tong third. Ako 30 ako sa round 2. Mas natripan ko yung ginawa ni 30, yung jokes, grabe, ang dami kong tawa doon. Tapos biglang pinuntuhan niya na kung ano yung ginawang punto ni MP3 kay 30 nung round 1, ganun din ang ginawa naman ni 30 sa round 2. Nag-jokes, sabay biglang pinuntuhan. 30 ako doon. 1 MP3, 2 30, pero bati muna tayo. Teka lang, may check lang ako. Ayun, ano ako doon? 1 MP3, 2 30, bati tayo. Galing pa rin to sa reaction video kay Skasta Lee. Basa tayo comment. Skasta, indifferent genre, nasa gallery ko na rin tong kanta niya. Solid to, boss. Okay? Habang nasa long ride ako from Dubai to Fujairah, UAE, ang sarap pakinggan ng music na to. Solid, nakaka-relax habang nakikita mo mga disyerto sa tabi ng daan.
Tito Shernan, tama ka, parang nagbalik sa year late 90s at early 2000. Solid. Dalawa papa mo, pero ito talaga pinaka-papa mo. Sarap panoorin talaga pag si Tito Shernan yung nagre-react. Oy, thank you. Salamat sa mga naka-appreciate. Ang dami ko nakikitang nagre-re-upload sa TikTok. Anyway, maraming salamat din. Na-appreciate nyo yung ginagawa kong content, yung pagre-react sa battle, sa music. Actually, ito talaga yung parang nagiging comfort zone ko pag gantong content. Dati kasi ang dami kong naiisip na content. Daily vlog. Actually, gusto ko naman yung yung personal life vlog, gusto ko siya. Pero baka gumawa ako ng ibang channel. Yung gusto ko yung parang gagawin ko lang siyang diary. May manood o wala, gusto ko lang magtabi ng ganon. At ito talaga yung parang gusto ko talagang content. Anyway, thank you sa lahat sa lahat ng sumusuporta sa akin. Napaka-versatile is Kastakli, kahit yung iba naiinis sa mga nagagawa niya personal. Pero di mo makakailang, napakahusay talaga ni Kastakli pagdating sa music. Eto na, pahinga natin. Round 3, 30. Ang lakas ng punchline mo sa kulto, tulog sila. Sakto nga ako yung kulto kasi nakuha ko loob nila. Ang dark naman ng bars mo. Wait lang Ako nga yung kulto kasi nakuha ko loob nila dahil nga 'di ba sa kulto may mga ganong issue, kumukuha ng loob. Medyo dark siya. Tang-inang yan, DDS daw. Timawa ba to? Binabaliktad mo kami Dilawan ka, bro. Ina na ito Gago. Eto, sensitibo to pag-usapan natin to. Game! Hindi daw masama maging bakla. Ang tanong, ba't minamasama mo? Hindi ka bakla, pero nagbabara ka ng pagkatapos magpaulan, lalabas ang rainbow. Totoo ba yan? Totoo yun? Saan sinabi? Rainbow ka. Nagrason pa siya. Hindi ako bakla, may anak ako. Ganon? Kilala mo si OG Diaz? Rainbow din yun. Kung totoo bang sinabi ni MP3 yun, tangina parang ang laking sampal nung ginagawa ni Tordy. Pero kung ito ay parang invento lang, at walang parang, kung bibigyan ni MP3 ng rebuttal na, nag-i-invento ka naman, wala akong sinabi niya, at may i-research. Para sa akin, mawawalan ng silbi to, yung mga gantong angulo, pag sa review na. Pero sa live kasi, kung matatawa ka kung parang tangina sinabi niyo yun. Pero kung sa panonoodin sa YouTube at mapapatunayang wala naman sinabing ganun sa MP3, mawawala ng saysay itong gantong angulo. Kasi hindi siya totoo. Pero sa totoo lang, nakakasukay ang argumento mo. Nakakaumay na. Nagmistulang Abraham. Inalay ang anak. Masabi lang na tunay siya. Hoy, kupal ka. Okay. Bata ginamit pansalag. Yawang deadly animal. Piyesa'y nag-hit sa anak. Parang Freddy Aguilar. Sapat na... Grabe yun. Piyesa'y nag-hit sa anak. Freddy Aguilar. Damn. Piyesa'y nag-hit sa anak. Parang Freddy Aguilar. Sapat na atang evidence. Pagka-beach inaano. Sakto pambatang reference. Kada Disneyland sa'yo. Okay. Nagyayabang ka ng wordplay, di ba? Pues saka mo na ako yabangan kapag di ka na beach. I-check nyo man sa mapa, located ang DC sa East. Nakatakda atong mamatay ngayong DC sa East. Tirador ang Salaren pero DC sa East. Ganda nun. Ang ganda nung wordplay na yun at verse na yun. Connected ang DC sa East. DC, Davao City sa East. Tapos mamamatay ito saktong DC sa East. 16 by event. Mamamatay pero hindi DC sa East. Parang hindi si sa East o 6th threat kundi sa 3rd. Galing nun.
Ang ganda nun layer nun. Sa mapa, located ang DC sa East. DC sa East, Davao City sa East. Nakatakda atong mamatay ngayong DC sa East. O ngayong DC sa East, 16 ang event. Tirador ang Salaren, Tirador, connected kay 6th Street. pero DC sa East. Okay, Tirador ang Salaren, pero DC sa East, hindi si 6th Street, kundi siya. Grabe yung layer nun, ganda nun. Kinumpara mo sa Pero wala masyadong reaction, ha. Tirador ang Salaren, pero DC sa East. Kinumpara Sayang. Ang lakas nun. Hindi nga lang na-appreciate masyado. mo sarili mo kay J. Cole, pues manliliit ka, bitch. Sakto din yan. Pero di lang basta yung dis madidelete. Madidelete pa dis. Kung usapang attendance, ako mag-head count. Rain or shine, gumagawa ng play. Yung skill set ko, Yeng Giao. Saglit, hindi nyo ba gets? Yung mensaheng kinokonek ko? Recall ko lang ha. Sabi ko, mapa, located, head count, mag-hit, madidelete, bakla. Ako'y nagbigay ng coordinates. Pinapaabot, pinasukutan ng kalaban, inalay ang sarili, di natatakot. Heroic action, Marawi Siege, bigla ang sabog at ang huling linya. Just bomb my location, sir. Sira yung bayot! Okay, so dun pala pumasok yung punchline, ha. Maganda rin yung pagkakasetup niya, ang ganda rin. Ang alam ko, Ryan ang pangalan nun eh. Search natin yun, yung, tama ba? Ryan? Ryan Bayot. Oh, okay. Eto nga yun, yung parang, sinabi niya nga, just bomb my location, sir. So, ang galing nun, ang galing din nung pagkakakonstruct punchline. Parang, kasi sinasabihan, bading si MP3, tapos just bomb my location, sir, si Ryan Bayot, o wasak tong bakla, si Ryan Bayot. Galing nun. My location, sir. Sira yung bayot! Isang magandang pag-alay para kay Ryan Bayot, yung nagsakripisyo. Galing nun. Galing nung verse na to. Grabe to. Galing nun, si Ryan Bayot. Tapos, mawawasak tong bakla. Double meaning kasi inaasar na bakla si MP3. Galing. Magaling. May 9 lives ka kamo, di ba? May 9 lives ka kamo, di ba? Pues tradisyong Pinoy, kanyang mararanasan. Susulitin siyam mong buhay. Siyam na araw kang paglalamayan. Pinagtanggol niya si GL, sige upo sa sila elektrika. Ito todo ang bultahe magmula sa anit. Ngayon natin susubukan kung makakasabay ka ba sa current. Bandana sa mata na para bang may tinatago, reverse pinyata. Yung nakapiring naman ang pinapalo. Ito Okay. martilyo, naririnig ko ang kaba. 1, 2, hampas sa kanyang ulo, paningin ko'y nag-iba. 1, 2, hampas sa kanyang ulo, umiwi kanyang panga. 1, 2, hampas sa kanyang ulo, lumuwa na yung mata. 1, 2, hampas sa kanyang ulo, nag-iba na yung hulma. Kanina pa ako hampas ng hampas. 1, 2 ng 1, 2. Kumana ng amba. Sinicheck ko lang yung mic kung gumagana pa ba. Ina ka. Okay. Pero Medyo mahaba nga lang yung setup. Although maganda yung punchline. twist natin ulit. Nakaupo ka pala sa silya elektrika. Ba't ba nagsa-soundcheck ako? Palyado yung mic. Grounded na to. Ano ba? Pangalan ba ni MP3 ay Mike? Kaya ganun? Bugo kayo ning piste! Sa imong level ba ko nanaog? At nagbisaya na ako, Rick! Hindi mo gugustuhin makalaban yung nag-uubos Tagalog. Okay. So, ayun nga yung parang trademark niya. Yung ganun. Okay, pakinggan natin yung MP3. Ang daming magagandang technicals na ginawa dito ni Ryan Bayot. Grabe yun. Pati yung maraming, mahaba nga lang yung setup pero siniksik niya kasi. Pero yung kay MP3 kasi masiksik para sa akin eh. Pero magaganda yung yung burst ni 30. MP3 pakinggan natin. Round 3 talaga ang parang ang magiging deciding round kung sino mananalo eh. Tingnan natin kung ano magiging round 3 ng MP3 para bago tayo mag-decide.
Yo. De. Ano to? Dalawa? Sarap. Sinigang. Mas masarap ako magluto dyan. Ano ba yan? Puro travel, walang pera. Ngayon, seryoso din tayo. Kapag wala na siyang maisip, binabanggit niyang siya'y Bisaya. Ito'y mula pa nung pedestal. Pinapalabas na basta Bisaya, underdog. Tinatatak sa inyong mental. Ang implication, basta Bisaya, mababa expectations. O di ba ang detrimental, ang pagiging Bisaya, ginawa niyang kapansanan, magmukha lang siya na special. Tangina. Paawa effect na yan ni The Third. Manipulation kanyang talent. Pinapaandaran kayo gamit ang race, sinasakyan niya din yung accent. Okay, pinapaandaran kayo gamit ang race o racism. Galing nun. Gamit niya lang yung kabisayan sa paraang hindi apparent. Tandaan nyo, hindi lahat ng mga plastic ay transparent. Kasi di ba, siya daw yung tagapagtanggol ng mga Bisaya. Mga Tagalog, ubos na dapat. Pero remind lang kita ha, si Emzay tatanigma dahilan ba't natupad ang iyong mga pangarap. Dapat ka nga magpasalamat. Pinapaasif mong masama yung mga Tagalog at sila yung nang aapak habang lahat ng liga mong sinalihan, puro Tagalog yung may hawak. Binibihisan ka pa nila. Habang tanggap ka ng tanggap, sip-sip sa Crown Manila, sige panggap lang ng panggap. Akala ko Bisaya represent, at sa mga Tagalog ay upset ka tangina. Halos kada battle, dinidress up ka nila. Tangina. Di ba? Damn. Kaya ang kapal ng iyong muka para sabihin ikaw ang nag-angat ng Kabisayan. Tol, isa kang clown. Tol, isa kang clown. Pinalakas mo ang eksena sa Luzon. Wala kang nagawa here in Davao. Kasi nagkampiyon ka sa Hilaga. Ikaw yung Bisayang nagkiklik sa crowd. Pues ako yung Bisayang magsasabing dito mo yan gawin sa Mindanao. Kasi wala kang battle in Bisaya. Tarantado ka ba? You're always battling in Manila. Dumadayo ka pa. Kagrupo mo, Tagal Luzon. Kaya ang labo tanga, di mo namamalayan na naging Tagalog ka na. Damn, tangina. Ang ganda nung pinupunto yung story. Yo, tapos feeling mo bilang Bisaya, ikay tumatak sa kasaysayan, mahiya ka kay Sixth Street at Sak Maestro. Mga tunay na Bisayang may ambag sa ting larangan. Di mo inangat ang Kabisayan. Matagal na nilang pinakita na wala tayo sa talampakan, kaya anong karapatan mong angkinin ang isang bagay na matagal mo nang pinakinabangan? Damn! Tangina. Kaya, pinakinabangan. Kaya, ito yung real talk na kinailangan mo. Ito yung real talk na kailangan mo, kahit di mo man maamin. Ang masakit, bilang kapatid mo sa kultura, sa akin pa dapat manggaling. Yang tagapagtanggol mo ng Bisaya, shit. Tol, maniwala ka sa akin, di ka kailangan ng mga Bisaya, kaya namang ipagtanggol sarili namin. Tangina. Dikit yung round trip. Tangina, ang hirap naman nito. Ang dikit eh. Yung kay MP3, meron siyang buong storytelling about yung ginagawa ni Thirdy sa Bisaya, ganyan. Tagalog nagbihis sa'yo, nagpasikat sa'yo, wala kang laban sa Davao, naging Tagalog ka na. Maganda siya, parang yung kay Shea, isang buo yung punchline. Pero third D ako sa round 3, mas natripan ko yung kung paano siya bumuo ng bars, yung technicalities, kung paano yung layering niya, lalo na yung si Rayang Bayo, tsaka yung isa pa, nakalimutan ko lang. Third D, 2 and 3, third D ako. Sino nanalo dito? Gandang laban niya. 2 and 3, third D. Sino ba nanalo dito? Skulay 8, 30 versus MP3. Mag-iisang beses para sa kanilang pareho at para sa laban na yun. Third D ako dito. Yung mga battle na patalo tayo lahat, tama ba? Yes. Pero ang boto ng Urado, 3-2, magigay para kay 30. Anyway, sino mga hurado dito? Mga buang, mga yawa, mga pisot. Okay, sila pala. Ayun. Congrats kay Thirdy. 3-2. Dikit nga. Either way, pwede rin. Bati tayo. Iba talaga pag si Tito Shernan mag-react kahit napakaliit na pagkakaiba, makikita niya. Solid himay talaga. Tarantado talagang Skastaklian.
We can't deny that this guy has talent. Damn, Skastakli, he started grabbing bombs. Wow. English. Anyway, sa mga magpapabate, huwag kalimutan lagyan ng pangalan at tagasan. Syempre, i-comment nyo na rin kung sino yung gusto nyo gawan natin ng susunod na reaction video. At sa mga magpapapromote, magpalagay ng logo o suotin natin dito yan. Thank you nga pala sa Pubo, sa Rap and Run. Sa mga magpapalagay ng logo, yun. Message nyo lang ako sa mga magpapapromote. Yun. Hanggang dito na lang to. Mag-ingat kayo palagi. Magandang araw.